And now you've got yourself something funky. What's good mga katay? Another day, another Shopee Pay Later project. At yan mga katay, sa mga nagtatanong ng specs at kung ano-ano yung mga kinabit ko sa aking baby G Honda Giorno, ito papakita ko na sa inyo. Unahin natin sa ibabaw, naka side mirror na CNC alloy ako. Ayan. Tapos nagpalit na rin ako ng handle grip na black. Tapos meron ako dyan lagayan ng cellphone holder. Yan. Tapos meron din akong console. Nagpalit na ako ng console. Yung garnish. Ang 4 pieces. Bali yan. Black lang yung pinalit ko. Kasi yan lang ang kaya ng Shopee Pay Later project ko. Hindi kaya ng carbon lodi mga katay. So yan. Side mirror. Tapos syempre hindi mawawala ang rosary para lagi tayong gabayan sa ating pagbiyahe. Yan, handle grip, nagpalit ako ng itim, dating brown. Tapos yung mga bolts, naka body bolts ako ng concave. Yan. Tapos syempre yung stabilizer na malupit na Öhlins. Sa harap, nagpalit na rin ako ng garnish. Sabi ko nga kanina 4 pieces yun. Pati yung sa harap sa logo, yan yung sticker niya. Nagpalit rin ako ng reflectorize. Yan yung sticker na pinapatong lang para maging reflectorize. Tapos yan decals. Tapos sa baba, ang nagpalit na ako ng 220mm na disc. At syempre naka 220mm caliper bracket na rin ako. Yan. Tapos nagpalit na rin ako ng mga caliper bolts, yung banjo, yung pin, saka yung bleeder. Yan, puro concave bolts ang kinabit ko dyan. Yan, pati sa axle, sa Tapos nagpa-powder coat na rin ako. Medyo maluwag yung takip ng pito. Yan, nagpa-powder coat na rin ako ng candy purple sa Defy Customs. Tapos nagpalit din ako ng Maxxis tires. Yan o. Yung sa harap ko is 110 by 70 by 12 na Maxxis tires. Para medyo bumaba siya. Bumaba tapos medyo lumapad dyan ng konti. Yan, syempre naglagay ako ng extension ng fender para iwas talsik at iwas pasok ng mga putik-putik sa loob. Yan, kaya nagkabit niyan, parang mas gusto ko yan kasi mas mababanlawan ko yung loob, pasukin man siya. Kasi pag nalulusong, di ba syempre papasukin nyo pag nalusong. Hindi mo mababanlawan pag may takip. Kaya mas pinili ko sigurong may naka-fender extension na lang, pabutas pa rin siya, mababanlawan pa rin siya kahit malusong ako sa baha. Hindi mamamahay doon yung tubig. At yan, candy purple. Yun no, goods na goods, walang sabit. At ito nga pala mga katay, yung flat seat, may nagtatanong sa akin kung goods daw ba, kung komportable raw ba. So para sa akin, goods naman. Pero syempre, huwag kang mag-expect na ganun din siya kalambot ng kagaya ng stock. Medyo tumigas na rin siya. Ako kasi, simula nung nagmotor ako, sanay na ako na naka-flat seat. Kaya hanggang sa nag-giorno na ako, flat seat pa rin yung pinili ko. At isa pa, para medyo bumaba konti yung seat height niya. So, alam mo yung parang nakaupo ka sa sa upuan ng jeep. Ganun lang din naman yung upuan ng jeep, hindi siya ganong matigas. Ay, hindi siya ganong malambot. Yan, tapos yung grab bar, pina-black ko na textured. Yan. Tapos yung sa likod, yung sa stoplight cover, kulay black na rin. Bali yan yung 4 pieces na black, tapos binenta ko yung stock. Tapos yan decals, kasi dyan dati may gasgas yan, kaya nagpalagay ako ng decals para matakpan. Yung decals naman na yan is merong mga gumagamit na rin, meron din ganyang style sa Thailand. Yan, tapos mga stock pa yung mga bolts ko. Yan yung susunod kong
project. Palitan ng lahat ng stainless na bolts. Siyempre concave bolts din ang ipapalit ko para pare-parehas sila. Kumbaga eterno ba? Yan. Tapos itong plate holder na to, nabili ko to kay Sir Paul. Yung ano niya, yung holder niya is meron siyang bracket na pwede siyang itaas para hindi ganong nakababa yung plaka mo. Yan, kay Sir Paul, possible ko nabili yan. Plate holder. At yan, ito nga pala yung reflectorized na sticker. Yan, pinapatong lang din yan. Isang set yan eh. Yan sa emblem, yung ESP, yung sa takip ng CBT, saka yung sa harap. Yan. Yan yun, purple. Pinapatong lang din. Tapos naka YSS shock ako na 300mm lang. So, medyo mababa. Para kahit paano abot ko na yung lupa. Kasi nung stock pa yan, stock pa lahat, pati gulong, talagang tingkayad ako eh. Kala mo ko nakalutang. Hindi gaya ngayon, medyo abot na, lapat na yung pa ako sa lupa. Tapos, ang gulong ko sa likod is 120 by 70 by 12. Yan. Bali, naging 70 series ang mga gulong ko sa harap at likod. Yan. Purple Haze. Ang aking Baby G. Dito sa kabila, walang gasgas to eh. Siyempre, alam nga naman yung kabila lang lagyan ko ng decals. Yung kabila, hindi. So, yan, pantay na. Pinantay na. Yan. Yan ang aking Baby G. At nga pala, naka-drop ng 2 inches. Yan, kita nyo yan. Pero, naka-drop siya, pero dalawa pa rin yung bolts niya. Kasi bumili ako ng pang port bolt ng Yamaha, yung may parang space yung gitna niya para may papasok mo pa rin na dalawa ang bolts. Yan. Lahat nga pala ng mga parts o papintura, pa-powder coat, pa-sticker, lahat yan ilalagay ko sa comment section at description box para kung gusto nyong kopyahin o kung gusto nyong bumili rin ng ganong parts ay makikita nyo yung link. Yan. Yan ang aking napaka-simple budget meal build, Shopee Pay Later project build na Honda Giorno Baby G. Maraming salamat sa pananood nyo sa aking video mga katay. At sa mga gustong magpa-picture din ng mga motor nila, lalo na ng mga Giorno, kontakin nyo lang ako sa aking FB page, Thailand Concept PH. Message nyo ako kung saan tayo pwede mag-shoot. I-shoot natin yung video nyo para maka-inspire din tayo ng ibang mga nagbi-build ng Honda Giorno.